po na ang ating Panginoon, ay Diyos natin sa lahat ng panahon. Amen? Dapat po tayo po mga kapatid, ang pagiging Diyos ng Diyos sa atin ay sa lahat po ng panahon. Hindi lamang po pagka yung panahon lamang ng pagpapala. Hindi lamang po pagka panahon tayo sumasagana o yung panahon tayo ay masaya, at yung maganda yung kalagayan ng atin pong buhay, kundi dapat kahit nasa panahon ng mga pagsubok, paghihirap, mga kapigatian o yung mga hamon ng buhay, dapat siya ay Diyos pa rin natin. Amen? Hindi siya dapat yung naiitsapwera natin, lalo na pagka meron tayong pinagdadaanan sa atin pong mga buhay. Sabi nga patuloy po natin siyang purihin, at sambahin, at ating paglingkuran. Sapagkat yun po yung layunin niya kung bakit niya po tayo ay nilalang. Para magbigay ng karangalan sa ating Diyos. Amen? So tayo po ay magpapatuloy na sa atin pong pag-aaral. Marami tayong kapatid na wala ngayon. Mukhang nagiginaw. Kaya minsan, yung ating inaawit, minsan umaakma ang sabi sa lahat ng panahon. Kaya lang pagka maulan parang meron naman akong dahilan kay pastor. Magchat-chat na lang ako. Pastor, wala po akong payong. Pastor, umuulan. Alam niyo po mga kapatid, pagka gusto talaga nating paglingkuran ng Diyos, hindi tayo nagdadahilan. Amen? Hindi, totoo po. Hindi tayo magdadahilan. Kundi talagang ilalaan natin, yung para sa Diyos, yung araw niya, ay dapat ating ginagalang at nirerespeto. At atin pong inilalaan talaga para siya ay ating pasalamatan sa atin pong buhay. Dapat lagi tayong grateful, mga kapatid. Dahil talagang ang Diyos po ay laging tapat sa atin pong buhay. Huwag lamang pagka yung tayo po ay okay yung buhay natin. Dapat pa nga mas lalo pa nga tayong lumapit sa Panginoon pagka yung tayo po ay merong mga pinagdadaanan. Lalo na kung tayo ay pinagpapala. Ang masaklap, pagka pinagpala ka, lalo ka pang nawawala. Mabuti pa hindi ka na pinagpala. Pagka ganon. Tapos pinagpe-pray mo, Lord, pagpalain niyo po ako. Nung pinagpala, wala na. Kaya ang pagpe-pray ko, Lord, huwag niyo nang pagpalain yun. Di ba? Kaya pala minsan ang gagawin ng Diyos, aalisin niya yung meron tayo. Pagka inalis niya, ibabalik niya uli. Kasi parang ganun tayo yung parang pabalik-balik din tayo doon sa ating buhay. Pagka yung tayo po ay pinagpapala, minsan, ang saya-saya natin. Pag hindi naman, ang lungkot-lungkot natin. Minsan naman, pag pinagpala, nawawala. Pagka nawala naman, at saka lumalapit. Diba? So, kaya ang ginagawa ng Diyos, parang teka, dahil dyan, kukunin ko muna. Kukunin ko muna.
O ngayon, babalik ka na, o ibabalik ko na rin. Di ba? Kaya dapat hindi nagbabago, ano, ang atin pong pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi rin nagbabago. Sabagay, tayo lang naman po ang nagbabago eh. So tayo po'y magpapatuloy na sa atin pong pag-aaral, at ang atin pong tinatalakay ay tutuloy po natin. Ito pong pinamagatan natin na mabisang patotoo. Tayo po kasi bilang mga mananampalataya ay dapat lamang po na maging yung atin pong testimonyo bilang Kristiyano o bilang mananampalataya ng ating Panginoon ay mabisa. Mga kapatid? Dahil ito mismo yung nagpapatotoo rin. Yung atin pong patotoo mismo na tayo nga po ay talagang na kay Kristo na o talagang tayo mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. So sabi nga po rito, matapos ang mga paglalahad ni Pablo tungkol sa wastong kaalaman, pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, paanong iingatan ng kaligtasan, ay isiniwalat naman niya ang mga tungkuling dapat gampanan ng bawat mananampalataya at ang pagtupad sa mga tungkuling ito ang nagdadala ng makabuluhang patotoo ng isang Kristiyano tungo sa ibang tao, higit pa sa anumang pag-aangkin at sinasabi tungkol sa sarili. So tayo po'y magbasang muli ng mga talata ng Biblia. Basahin po natin muli itong Colossians 3:5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simboyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Time first po muna. Tingnan niyo po, ang kausap niyo po rito, di ba, mga mananampalataya. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, dapat, sabi pong ganon, pinapatay na natin lahat yan. Kaya nga po dapat inaari na nating patay yung sarili natin sa kasalanan. Kaya ang sabi po sa mga mananampalataya sa Colosas, yung mga pagnanasang mga makamundo na yan, dapat hindi na yan, yung ating pamumuhay. Kaya pagka halimbawa yung Kristiyano ka at ganito pa rin yung pamumuhay mo, ay questionable ka, mga kapatid. Hindi pwedeng sinasabi natin na tayo ay nanampalataya na sa Panginoon Kristo, pagkatapos nito ay namumuhay pa rin tayo ng ganito. Kaya nga mapapansin nyo doon sa verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kaya hindi pwedeng pagka Kristiyano tayo, tapos hindi tayo nagpapasakop doon sa utos ng ating Panginoon, ay paparusahan pa rin tayo. Kaya hindi uubra yung sinasabing yung once saved, always saved, mga kapatid. Alam niyo po yung doktrina na yun, na kapag naligtas ka na, ligtas ka na, hindi ka na mapapahamak kasi buhay na walang hanggan na nga daw yung binigay. Yun ang kanilang itinuturo. Ay mga kapatid, trap po iyon. Trap po iyon, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Parang yung sinabi din ni Satanas, kay Eva, ay hindi ka mamamatay. Pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay. Magiging katulad ka pa nga sa Diyos. Kaya trap po yung ganong paniniwala na once na naligtas ka na, hindi ka na mapapahamak. Siyempre, pagka ganun yung mentality natin, save na pala ako, Dahil nanalig na ako, nakipag-isa na ako. So, hindi na pala ako mapapahamak. Kaya, magiging trap yon dahil pwede mong gawin yung mga gusto mo pang gawin, pero hindi yung gusto ng Panginoon. Trap po yun,
Akala nung iba, hindi na sila mapapahamak, kaya nagpapatuloy pa rin sila doon sa kasalanan. Tapos sasabihin ng iba, pastor, di ba ano tayo, yung nagkakasala pa rin tayo? Yes, pwede tayong magkasala. Pero hindi tayo pwedeng manatili sa kasalanan. Magkaiba po yun. Kaya nga sabi po ng ni John, sabi, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Naparito ang anak ng Diyos para wasakin ang mga gawa ng dyablo. Paano mawawasak yun, mga kapatid? Pag tayo sumusunod na. Pag tayo sumusunod na, kasi yun yung natin, panglaban eh. Kaya nga po yung buhay natin, magiging mabisang patotoo kung nakikita nga po sa atin pong pamumuhay. Kaya nga dapat po, iyan pong lahat ay, sabi nga, ay ating pinapatay. Sabi, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Nung kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito, sabing ganon. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit po at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malalaswang pananalita o malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang mga Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. Verse 12 hanggang 13, basa po tayo. 1, 2, 3. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, di ba malaki po yung kaibahan pag tayo na kay Kristo na. So, saan nga po ba nahahayag yung ating patotoo bilang mga mananampalataya? Una nga po ay natalakay natin ito, sa ating buhay at pamumuhay mismo. Di ba? So, nahahayag yung ating mabuting patotoo, yung ating mabisang patotoo bilang mga Kristiyano sa ating pamumuhay mismo, sa ating buhay mismo. Nakikita po iyon, mga kapatid. At siyempre, ang katibayan nun, mga kapatid, ay yung pagkakaroon ng ating bagong buhay. At yung dati namang buhay ay atin ang itinatakwil o inaalis na, mga kapatid. At sabi pa po dyan, yung ating dating buhay, ang sabi dyan, kaya't patayin na, na ninyo yung lahat ng mga pagnanasang makamundo. Gaya po nitong lahat ng mga nabanggit, katulad ng pakikiapid, karumihan, mahalay na simboyan ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Kaya sabi rito, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon, nang kayo ay pinaghaharian pa nito. Noon, nung pinaghaharian pa tayo. Pero ngayon, mga kapatid, ay iba na. Kaya ang sabi, itakwil na po yung mga masasamang gawa ng ating lumang pagkatao. Yung una, papatayin yung mga pagnanasang makamundo. Ito naman, itatakwil naman natin yung ating lumang pagkatao
Gaya ng lahat ng galit, puot, sama ng loob, iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Kaya yung mga Kristiyano, kahit sa pagsasalita, dapat yan nakikilala ka na ikaw ay Kristiyano. Kahit sa pagsasalita. Kasi, di ba, nung tayo di pa mananampalataya, di ba, pagka tayo minsan nagkwekwentuhan, pag tayo nagsasalita, nakikipagkwentuhan lang, mas marami pa yung mura, kaysa doon sa kanyang mga mas mabuting sinasabi. Kaya ang sabi diyan, itatakwil po lahat yan. Yung puot, sama ng loob, sabi, iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Sapagkat, sabing ganon, hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao. Kita nyo, ha? Magkaiba po. Magkaiba yung hindi ka pa nanampalataya at nung nanampalataya ka na. Magkaiba nung hindi ka pa nakipag-isa sa Panginoon at nung nakipag-isa ka na ngayon sa Panginoon. Dapat magkaiba po yun. Pero pagka magkaparehas pa rin, mukha yatang hindi ka pa yata totoong nakikipag-isa sa Panginoon. Kaya dapat po talagang sa buhay mismo natin ay nahayag po yan. Kaya nga ang sabi, isuot ninyo yung bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo nyo siyang makilala. So dapat, ito po yung mahayag sa atin pong buhay mismo o sa ating pamumuhay mismo. Tapos, tinalakay din natin mga kapatid, yung sumusunod dito, na saan nga po ba nahayag yung ating patuto bilang mga mananampalataya sa ating buhay pamilya din. Sabi pong ganon. So bilang mga sumampalataya na sa Panginoon, dapat yung ating mga pamilya, yung ating mga sariling pamilya, dapat nagpapasakupan sa isa't isa. Kaya nga itinuro po yan sa Colossians na yung mga lalaki ay dapat maayos yung relasyon niya sa kanyang asawa o maayos yung relasyon ng mag-asawa, maayos din yung relasyon ng magulang sa kanilang mga anak. Manghirap naman kasi na kung tayo'y mananampalataya, tapos yung ating mga pamilya ay magulo. Hindi, magulo. Hindi, alam nyo po, ang inaano po rito, ang tinutukoy talaga, ay mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya, dapat yung lalaki at babae, yung mag-asawa ay nagpapasakupan. Yung mga anak naman ay nagpapasakop sa kanilang mga magulang. Sabi pong ganon. Kasi nga, para maging mabisang patutuo. Pagka nga naman mga kapatid na yung mga nagsasabing mga mananampalataya, sila, yung pamilya na yun, tapos ang gulo ng kanilang ng pamilya, ay mukha yatang yun, hindi magiging mabuting patutuo yun sa mga hindi mananampalataya. Ay paano pastor yung yung nakakilala ko sa Panginoon, wala na yung asawa ko. Di ba? Yung mga ganon. Ay ibang usapan yon. Ibang issue po yun, Halimbawa, katulad ni Ate Christy. Pero eto si Ate Christy, nagpapatuloy pa rin. Di ba? At sinisigap niya yung kanyang mga anak, maakay niya, sa pagkakilala sa Panginoon. Ang mahirap, yung mga mananampalataya nga, na pamilya, nagsasabing mananampalataya,
Aba, yung babae hindi nagpapasakop do'n sa lalaki. Yung lalaki naman, hindi niya minamahal yung kanyang asawang babae. Yung mga anak naman ay hindi sumusunod sa kanilang mga magulang. Ay paano magiging ano yun, pamilyang Kristiyano yun na tinatawag? Paano magiging mabuting patutuo yun? Ang tinatalakay natin yung mabisang patutuo dapat tayo bilang mga mananampalataya. Amen? Dapat maging mabuting patutuo tayo. Kung tayo'y kay Kristo, maging mabuting patutuo at halimbawa po tayo sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga kahit na sa sa relasyon ng naninilbihan at pinagsisilbihan. Kahit po pala sa ating pinagtatrabahuhan. Kahit po din pala yung mga employer at saka yung mga employee. Mga kapatid, dapat nakikita po yun na tayo po ay nahayag yung pagiging Kristiyano po natin. Kasi nga po, dapat makita sa atin pong mga buhay na tayo nga ay patutuo. Yung ating buhay ay patutuo na nakakakilala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya tinalakay po diyan yung pagpapasakop ng asawa na babae sa lalaki. Ganon din naman yung mga lalaki na nagmamahal sa kanyang mga asawa at hindi pinagmamalupitan. Ayan. Kaya lang may mga mananampalatayang nagsasabi na hindi ganito yung ginagawa Di ba? May mga mananampalatayang ganyan na nagsasabi mananampalataya sila, pero hindi ganito yung inia-apply sa kanilang mga buhay o sa kanilang pamilya. Dapat ito po yung talagang sinisikap na atin pong isagawa bilang mga Kristiyano sa atin pong mga pamilya. Amen? Alam nyo, meron nga po kung yung kilalang sabi, pastor po. Yung kanyang anak, yung babae, tomboy. Yung lalaki, bakla. Opo, meron po akong nakilalang Tapos yung iba niyang anak, na salvage dahil sa drugs. Pero pastor siya. Di ba parang questionable po iyon, mga kapatid. Samantalang sa Biblia, yung mga dapat na mamuno sa iglesia, kailangan yung kanyang mga anak ay sumusunod sa kanya. Huwaran. Dapat yung kanyang sariling pamilya ay na-manage niya ng maayos. Di ba? Yung ganon. Dapat nakikita yon, mga kapatid. Pero pagka hindi po ganon, yung pamilya ng isang namumuno, tapos ang gugulo ng mga anak, paano naman magiging yun? Example yun. Halimbawa kaya? O paano makaka-impluensya yun, mga kapatid? Tayo po, mga kapatid, kailangan makita talaga sa buhay natin na tayo ay mabuting patutuo sa atin pong pamilya. Ano pa yung relasyon nga po ng mga magulang at anak? Ito malaking problema 'to sa ating bayan. Alam niyo po, kaya napakalaki ng problema po ng bansa natin. Kahit siya naman Kasi nga po, yung pamilya, alam niyo po yung pamilya, napaka-importante niyan na yung pamilya ay sumusunod talaga sa ating Panginoon. Dahil pagka yung pong pamilya, ang nawasak, yung lipunan, nawawasak din.
Di nyo napansin nung magkasala si Eva at Adan? Di ba yung epekto, talagang buong daigdig, yung epekto po nun. Ngayon, pagkadadali natin sa mga pamilya natin, di ba? Sa mga pamilya natin. Yung epekto sa lipunan, ang laki din. Di ba? Nagiging problema ng gobyerno yung mga yung mga anak natin. Hindi lang problema natin. Problema din ng lipunan. Mga kapatid. Kaya nga pagka sinira mo yung puno, halimbawa nasisira yung pamilya. Tapos yung lipunan na sisira din, naapektuhan. Pero pagka nabuo yung pamilya, di ba? Sumusunod yung tatay, yung nanay, yung mga anak, nagpapasakupan, sumusunod sa Panginoon, ay kung ganun lahat ng pamilya, hindi po mamumroblema ang lipunan. Hindi rin tayo mamumroblema. Ang lagi lang problema kasi, tayo, ayaw nating magpasakop sa Diyos. Ayaw nating ipasakop yung ating buhay sa Panginoon. Ayaw nating ipailalim yung kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Kaya ganun po yung nangyayari, mga kapatid. Kaya pagka tayo po, di ba, yung pamilya natin buo, tapos sumusunod sa Panginoon, lahat, di ba? Ang sarap tingnan eh. Lalo na pagka nasa nasa isang lugar ka, tapos nakikita ka ng mga kapitbahay mo na ang saya niyong pamilya, yung talagang nagkakaisa kayo, nagtutulungan kayo, tapos sumusunod kayo sa Panginoon. Diba? Siyempre, makikita nila, ibang-iba talaga yung mga yan. Naalala ko noon, nung maliliit pa sila Joshua at Jethro noon, pag nag-church kami. Kaya lang, iba yung yung sinasabi naman. Uy, ano naman yung pamilya banal? Magsisimba na naman. Sabihin ganun. Laging ganun. Maliliit pa sila noon, Joshua. Pero siyempre, bagaman may kasamang pang-insulto, pero malaki ang kaibahan sa pamilya nila. Mga kapatid. Malaki po ang kaibahan. May halong yung parang insulto na may halong inggit. Parang ganon, Yung naiinis sila na, di ba, may mga tao po kasing ganon eh. Na kapag yung buhay mo, ay maayos, naiinggit sila. Ang tao po kasi, yan eh, yung, di ba, ang mentality ng mga Pilipino, yung crab mentality, di ba, merong ganon. Pagka yung okay ka, pilit kang, hihilahin pababa. Alam nyo yung mga ganon, mga mahihinang nilalang. Totoo po, may sakit po yun sa isip. Alam niyo yung mga malalakas na nilalang, tutulungan niya yung kanyang kapwa na itaas. Totoo po, mga kapatid. Bakit? Ang salita po ng Diyos, ang turo, saan ba? Sa kapwa. Tingnan niyo, ang turo ng salita ng Diyos, ganito, mga kapatid. Pag nauuhaw ang iyong kaaway, painumin mo, di ba? Pag nagugutom, pakainin mo. Di ba ganun ang turo? So, ibig sabihin, kahit kaaway mo pa siya, hindi mo siya dapat i-down. Paano pa kaya kung di mo naman yan kaaway? Mga kapatid. Ay dun nga sa turo ng ating Panginoong Yesus, pagpalain pa nga sila eh. Sabing ganun. O anong gagawin mo ngayon sa iyong kapwa? Di ba? So parang, sabi nga, mahalin natin yung kapwa natin, kagaya ng pagmamahal
natin sa ating sarili. So ibig sabihin, talagang yung ating kapwa dapat hindi natin sila kakainggitan dapat, hindi natin sila dapat kakainisan, di ba? Dapat hindi tayo ganoon, mga kapatid, lalo na kung mananampalataya ka, mananampalataya ako, tapos may attitude tayo na ganoon. Pagka nakikita natin yung kapitbahay natin na ganito, ganire, ay bakit sila lang, Lord? Mabuti pa sila, hindi naman sila Christian, ako Christian. Pero mo yun? Alam nyo bang napakapalad nating mananampalataya? Tapos parang naiinggit ka doon. Naiintindihan ko pagka unbeliever pa, maiinggit sa iyo. Pero pagka ikaw mananampalataya ka ha, meron kang mga ganong attitude. Parang hindi ka Christian, kaya ang sabi, tanggalin nyo na yun di ba? Kaya nga ang sabi doon sa una natin mga itakwil na nyo na yun. Itakwil nyo na yun, patayin nyo na yun. Galit, sama ng loob, inggit, mga ganon, di ba? Dapat wala na sa mga mananampalataya yun. Amen? Napakapalad mo, napakapalad ko, napakapalad natin. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos. Mapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at sumusunod dito. Sino sinabihan? Tayo, hindi yung unbeliever. Pinagpala ba tayo? Kasi hindi pastor, kasi ganito lang ang buhay ko. Akala mo lang yun. Basta ako, naniniwala ako, pinagpala ako. Dahil sabi ng yun? Ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat, tutulad po sa kanila. Paano tayo magiging mabuting patotoo? Kung ganun po tayo. Hindi po dapat. Kaya dapat, sa ating pamumuhay mismo, sa ating pamilya, nakikita po yun, na tayo po ay mabuting patotoo. Ayan. Ano pa po mga kapatid? Ayan. So saan nga po ba nahayag yung ating patotoo bilang mga mananampalataya? So sabi nga po dito, yung susunod, ayan, sa ating buhay panalangin naman. Sa ating buhay panalangin. Ayan po ha? Ang ating pagkakilala sa Diyos at pakikipag-isa sa Panginoong Hesus ay dapat ding nababakas sa ating buhay pananalangin. Kaya dapat po ang mga Kristiyano, normal lang sa atin yung tayo po ay nagpe-pray. Ang mahirap pag hindi na tayo nagpe-pray. Abnormal na po yun, mga kapatid. Kasi ang utos, lagi kayong manalangin. Ang mahirap na babaliktad Laging hindi na nananalangin. Mahirap pagka ganun po, pag hindi na tayo nagpe-pray. Kasi po, nababakas sa atin pong buhay na tayo ngayon nakipag-isa na sa ating Panginoon, sa ating buhay pananalangin. Mga kapatid, baka pagka nagpe-pray lang tayo, pagka madalas pagka may problema, pag may problema, tsaka lang nagdadasal. O tsaka lang nalangin. Tsaka lang talaga namang pagka merong pagka yung merong lindol. Ayan. Diyos ko po. Galakas ng bagyo. Panginoon ko po. Diba? Ganon? Yun po yung mga nababanggit. Pero dapat sa atin, bilang mga mananampalataya, normal po na tayo ay nananalangin sapagkat ito'y isa rin sa mga paraang binigay ng Diyos sa atin na makakatulong sa ating paglagong espiritual at pagbabago ng isip at
pamumuhay. O pagka lagi po tayong nananalangin, ibig sabihin nun, palapit na tayo ng palapit. Yung nagiging close na ka na sa ating Panginoon. Dahil pag tayo lumalapit sa Diyos, ang Diyos naman ay lumalapit sa atin. Pero pag ayaw nating lumapit sa Diyos, abay, lagi tayong malayo sa Kanya. Kaya dapat lagi tayong nakikipag-usap para makilala natin siya. Amen? Yes. Dapat lagi tayong nakikipag-usap sa Diyos. Sabi diyan, ang panalangin ang nagtutulak sa ating hanapin at iganap ang mga kalooban ng Diyos sa buhay. Kaya doon sa di ba, sa panalangin yung Lord's Prayer, at mangyari nawa, ang kalooban mo dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Hindi nyo napansin, kasama yun. So, ibig sabihin, yung panalangin, ang mag-aakay sa'yo, magdadala sa'yo, para makasunod ka sa kanyang kalooban. Kaya pagka hindi natin hinihiling, pinapanalangin, hindi natin sinasambit yung mga iba't ibang bagay na gusto mong mangyari, pag hindi kalooban ng Diyos, huwag mong ipilit. Pero pagkakalooban ng Panginoon, dadating po yan sa tamang panahon, mga kapatid. So sabi diyan, ito rin ang nagpapakita ng ating lubos na pagsandal at pagpapasakop sa Diyos. Meron po dapat isaalang-alang sa pananalangin. Di ba tandaan natin, ano ba ang panalangin? Una, utos po yun. Tama? Utos ba na manalangin tayo? Kaya pag hindi ka nananalangin, hindi ka sumusunod. Kaya dapat nananalangin talaga tayo. Parang rin yan, pagsamba. Ay, basta pastor, hindi ko nalilimutan ng Diyos. Kahit hindi ako uma-attend ng fellowship, sasabihin ganon. Di ba? Yung ganon. Samantalang ang utos, huwag nating kakaligtaan. Yung mga pagtitipon, di ba? Mga kapatid. Kaya yung pananalangin, utos po yun, mga kapatid. At saka pag tayo nananalangin, binibigyan natin ng karapatan ang Diyos sa atin pong buhay. Opo. Binibigyan natin siya ng karapatan na makialam sa ating buhay. Pag tayo nagpe-pray. Pero pag hindi na tayo nagpe-pray, di ba, parang, bahala na. Pero pag pinagpe-pray mo, yung mga bagay-bagay, parang pinagkakatiwala, Lord, ikaw lang nakakaalam talaga. Sa iyo ko pagkakatiwala. Ikaw yung makapangyarihan sa lahat. Ikaw yung aming ama. Kami yung inyong anak. Ikaw yung nangangalaga sa amin. Binibigyan natin siya ng karapatan. Nasa yung kumilos at manguna. At syempre, ito po ay isang banal na pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Pero sa mga practical po na mga tugon, mga kapatid, bakit tayo dapat manalangin? Ano pong nagagawa nun sa atin pong buhay? Yes? Sa mga practical po na natin, na pang-unawa, bakit kailangan nating manalangin? Para mapalapit. Tama. Para mapalapit tayo sa ating Panginoon.
Isa yun, yung mga practical lang. Kasi pagka lagi kang nananalangin, napapalapit ka ng napapalapit sa Diyos, mga kapatid. Nagiging nga tayo close sa Kanya. Sa mga practical lang na na mga yung pagka ating bakit tayo kailangang mag-pray? Siyempre, mapapalapit tayo sa Diyos. Tapos, ano pa? Patunay na? Nakadepende ka. Dumidepende ka. Kaya tayo nananalangin dahil dinidepende mo. Dumidepende ka. Yung buhay mo sa Kanya talaga. Dahil parang inaano mo yung pinapakita mo na meron kang yung limitasyon. Na kaya dumidepende tayo sa Diyos. Ano po? Tapos yung ating pananampalataya ay tumitibay. Tapos yung ating pag-asa ay nabubuhay. Di ba sa mga practical lang, pagka ating i-analyze po yung mga ganon, mga kapatid. Tapos, nakikilala pa natin ng husto ang Diyos pag tayo ay nananalangin. Tingnan niyo po, pagka laging nananalangin, tapos may sinagot ng Diyos. Di ba, I thank you, Lord. Talagang makapangyarihan mong Diyos. Mapaghimala kang Diyos. Yung meron kang mga natututunan sa Diyos. Kaya nakikilala mo siya sa iyong buhay. Kaya nakakapagpatotoo ka tungkol sa Diyos, nasasabi mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Pagka nagpe-pray ka, pero pag hindi ka lagi nagpe-pray, pagka tinatanong ka ng tao tungkol sa Diyos, wala kang nasasabi. Kasi bakit? Wala kang naranasan. Wala kang naranasan. Ano paparanas yun ng Diyos? Wala ka naman pinapanalangin. Mga kapatid, akala nyo yung panalangin parang prayer lang basta-basta. Ay, hindi po. Hindi ituturo ng salita ng Diyos yun, ng Panginoong Yesus mismo, kung iyon ay walang kabutihan sa atin. Kaya nga po napakahalaga yung pananalangin. Opo, mga kapatid. Kaya lang, lagi lang natin dinadaanan sa Biblia. Yung tungkol sa mga prayer. Kaya yung pong pananalangin ay sobrang mahalaga. Ito ay dapat ginagawa, sabi, ng may buong pagtitiyaga. Sabing ganon. Pastor, hanggang ngayon, tagal-tagal ko nang pinagpe-pray Di ba? Tagal-tagal na kaya nga matyaga Si Abraham, nung pinangakuan siya ng Diyos na magkakaroon ng anak, ilang taon siya naghintay? Tagal naman. Then, nung tawagin si Abraham ng Diyos, ilang taon siya? 75 years. Tapos nangako ang Diyos na bibigyan siya ng anak. Ilang taon siya nung magkaanak? 100 years. Ilang taon siya naghintay? 25 years. Di ba? Sigurado akong pinagpe-pray ni Abraham yun. Pero 25 years, napakatagal, mga kapatid, bago pinagkaloob ng Diyos. Ay baka kayo mayroong, Pastor, oo nga, 2 taon pa, 3 taon, 4 na taon, 5 taon ang pinagpe-pray ko. Hanggang ngayon, wala pa. Ay, maghintay ka. Si Abraham nga, kung si Abraham pa lang example natin 25 years nga Di ba? Kaya nga po yung panalangin, may kasamang pagtsatsaga. Ayan pa, tinan nyo. Pag tayo nananalangin,
nadidevelop yung yung, anong tawag doon? Yung katangian ng pagtitiya, yung naghihintay ka. Di ba, nadidevelop yun. Yung ganun. Kaya ang dami pong tinuturo ng prayer. Kaya lang, pag hindi mo ginagawa yung pananalangin, wala kang matututunan. Pero pag lagi kang nananalangin, ang dami mong matututunan. Ang daming ituturo ng Diyos sa atin. Ang problema, hindi nga lang natin ginagawa. Hindi natin pina-practice sa ating buhay. Paggising natin sa umaga, magpe-pray tayo. Lord, salamat sa araw na ito. Salamat po sa biyaya mo, sa pinabagong buhay, panabagong pagpapala mo. Ingatan mo kami sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Di ba? Di ba? Wala pang 5 minuto. Pero pagka halimbawa, magpe-Facebook tayo, di ba? O, kaya tawa. ML. Di ba? Aba, minsan naabot nga ng gabi. Mga kapatid, Facebook, YouTube, di ba? Ilang oras. Ilang oras talaga. Pero pag magpe-pray, di ba? Sabi, Lord, sa gabi na lang ako magpe-pray. Eh di siyempre, pagod na pagod ka Facebook Tapos inaanto ka na, eh di magpe-pray ka na. Lord, salamat po. Salamat po. In Jesus' name, bukas na. Nagising siya. Ay, in Jesus' name, amen. Sabi niya ito. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, tandaan po natin, alam niyo po ba na yung mga, mga Facebook, YouTube, o ano pa man mga yan, minsan nagagamit ng diablo yan. Para maging busy po tayo. Para hindi na tayo magbasa ng Biblia, manalangin, magbulay-bulay, yung mga ganon. Kaya siyempre, pagka yung ubos na yung oras mo, pagod ka na, hindi mo na magagawa yung mga bagay na spiritual. Ang lagi mo na nagagawa, parang yung puro karnal. Kaya pagka hindi ka naging mapagbantay, nagiging ka na? Karnal. Hindi na spiritual. Dahil kung yung isip natin ay spiritual, gagawin natin yung mga bagay na spiritual. Kung ang laman ng isip natin ay mga makasanlibutan, gagawin natin yung mga bagay na pangsanlibutan. Kaya yung pananalangin, napakahalaga po nun, mga kapatid. Kasing halaga din siya ng pagbabasa ng Biblia. Kasing halaga din siya ng pagsamba, pag-araw ng linggo. Kasing halaga din siya ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya napakahalaga na marunong tayong magtiyaga sa panalangin. Ang mahirap, matyaga tayo sa ibang bagay, pero sa panalangin, hindi. Yun yung masaklap. Kaya tamo, pagka prayerful yung Christian, ako po naniniwala na malago yung ganung Kristiyano. Kasi prayerful siya eh. Talagang naglalaan siya ng oras para manalangin. Pero yung hindi nagpe-pray na Christian, ay nako. Paano sasabing malago ka kung hindi ka nananalangin?
ay napakahalaga yung panalangin sa buhay Kristiyano. Sabi nga ng Panginoong Yesus kila Pedro, tsaka doon sa isang kasama niya, manalangin naman kayo para huwag kayong madaig ng tukso. Diba? Yun yung ano eh, yung nagpe-pray ang Lord noon, ano, na malapit na siyang anuhin noon eh, yung siya'y hulihin, pagkanulo. Kaya ang Panginoon, nung nakita sila Pedro, tsaka yung kasama niya, natutulog pa rin kayo? Manalangin naman kayo para hindi kayo madaig ng tukso. Tapos nung dumating na yung ano, di ba? Nung dumating na yung, di ba, hinuli na ang Panginoon. Tapos nakita din si Pedro, ang ginawa niya, hinugot niya yung ano niya, tabak niya, tinaga niya yung ano, tenga nung pinakakapitan na ano. Di ba? Yun po yung tagpo nun. Nadala si Pedro. Hindi nag-pray eh. Ang bilis niyang ano eh. Pingas yung tainga niya ano eh. Diba? Yung pa naman ang pinakamagaling na ano ng mga na kapitan. Pero naunahan ni Pedro, pingas yung tainga. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, ibalik mo yung tabak sapagkat ang nabubuhay sa tabak, sa tabak mamamatay. Yun po yung, doon kinuha yung kasabihan na yun, mga kapatid. Ang ginawa ni Lord, hinahanap yung tainga ng idinikit uli. Gumaling. Nandun po yung sa tagpo na yun. Baka sabihin, Pastor, totoo ba sinasabi mo? Magbasa po kasi tayo ng Bible para makaka-relate po kayo. No? Isa pa yun, di ba? Lalo pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Basa ka ng basa ng message sa Facebook. Message ni Lord, di mo binabasa. Mga ganon. Mga kapatid. Kaya nga po ito ay itinuturo sa atin. Bakit po dapat di ba ginagawa ito ng may pagtsatsaga, mapagbantay at may pagpapasalamat. Dapat din isinasaisip yung mga dapat at masigit na kailangan ipanalangin. Kaya sabi po dyan, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po, sabi, maging matyaga kayo sa pananalangin. Pero yung iba, talagang hindi nananalangin. Hindi nagpe-pray. Kaya yung pagpe-pray, ano yan eh, yung naglalaan ka ng time. Ang haba ng oras natin sa mga, ang tawag dyan, sa mga makamundong bagay. Ano ba, sa media. Tapos, halimbawa, yung 30 minutes. Kaya nyo bang mag-pray ng 30 minutes? Ha? Merong hugot siya, di ba? Pero pag Korea drama daw, ilang oras, no? Tama ba, Margaret? Mukhang Koreana ka, di ba? Di ba? Ay dapat po pinaglalaanan natin yung oras. Lord, magpe-pray naman ako ngayon ng 30 minutes. Ang haba nun, Pastor. Di ang gawin mo, ganito. Sulat mo yung mga mo. Ipapanalangin. Isa-isahin mo. Sulat mo. Isipin mo lahat. Tapos mag-pray ka sa isa. Ang dami nating papanalangin. Kung meron ka lang prayer list. Sigurado yung 30 minutes, kulang pa. Maniwala po kayo mga kapatid. Akala nyo lang, Pastor kasi hindi ko alam pag-pray ko. Ay, nako, maglagay ka ng prayer list. Hanggang 1 to 100 sa isahin mo. Halimbawa, yung tatay ko, yung nanay ko, tapos isipin mo kung ano yung pag-pray mo sa tatay mo, sa nanay mo, yung gano'n, diba? Yung yung classmate mo, diba? Yung kapitbahay mong kaaway mo, pag-sama mo sa prayer.
Di ba yung mga ganon? Ang dami mga kapatid, hindi tayo mawawala ng ipapanalangin. Lalo na po ito, yung pinakamahalaga, na dapat na isinasaisip ang mga dapat at higit na kailangan ipanalangin. Sabi po ni Apostol Pablo, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Bakit? Ayun po ang pinakamahalaga eh. Alin? Yung tao ay makapakinig ng Ebanghelyo. Alam niyo po, ang ayaw ng dyablo, yung tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Opo mga kapatid, yan ang ayaw niya. Kaya mapapansin nyo, di ba? Nung nagtanim yung magsasaka, may napunta sa tabing daan. Ang ginawa ng ibon, tinuka niya. Di ba? Isang paraan po yun. Ayaw ng Diyos o ayaw ng Diyos ng sanlibutan ito na yung tao ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kasi, pag napakinig na salita ng Diyos, yung tao, ng katotohanan, ano po? Maaakay po yun sa pagkakilala at pagkaunawa sa mabuting balita. At syempre, di ba, ang ayaw ng masama, yung tao ay maligtas. Kaya si Pablo, ang hiling niya, ipanalangin ninyo, sabing ganon, na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko. So sinabi niya pa, ipanalangin nyo din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Bakit? Kung siyempre malabo yung pinapangaral din, di ba? Malabo rin yung pagkakaunawa ng makikinig. Amen? Kaya napakahalaga po mga kapatid, sa ating buhay, bilang para maging mabuting patutuo tayo, mabisang patutuo tayo, makita sa ating buhay, yung tayo po ay laging nananalangin. At ano pa po? Saan nga po ba nahayag ang ating patutuo bilang mananampalataya? Una, sa ating buhay at pamumuhay mismo. Pangalawa, sa ating buhay pamilya. Pangatlo, sa ating buhay pananalangin. At pang-apat, sa ating buhay pakikisalamuha sa iba o sa pampublikong buhay. Kung paanong iniingatan ang pamumuhay sa mga naunang naaral, ito din naman ay dapat ding pinagsisikapang may pamuhay na maayos at wasto sa ating pakikisalamuha sa sanlibutan o publiko. Ang mga ginagawa natin at sinasalita ay laging nagbibigay ng mabuti o masamang patutuo sa kanila tungkol sa atin. Tingnan niyo po yung sabi po ni Apostol Pablo rito. Basahin nga natin to. 1, 2, 3. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya. At samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya ang kapakit-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. So sabi, mamuhay ng may karunungan at gamitin ng wasto ang bawat pagkakataon. So dapat ganito tayo bilang mga mananampalataya. Yung pinag-iisipan nating mabuti kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa. Dapat mayroong wisdom po dyan. Hindi yung halimbawa, meron kang kapitbahay, inis na inis ka. Inis na inis ka na doon sa kapitbahay mo dahil yung kapitbahay mo ganito, ganire, ganyan, Siyempre, pagpapatulan mo yon, kaiinisan ka rin. Di parehas na kayong inis. Kaya yung pong yung nyo doon, yung environment, di ba yung environment? Hindi kayo nagkikibuan. Kasi, Christian ka, siya halimbawa hindi,
tinutularan mo yung ginagawa niya. Eh di, yung environment nyo, ganon. Meron kayong taniman. Ano? Oh, oh, di ba? Kaya magkasalubong kayo ngayon. Eh, liit-liit nung ano nyo. Ganun, ganun daanan nyo. Talikuran pa. Di ba? So, ang hirap nung ganun. Kaya sabi, maging matalino kayo sa pakikitungo sa hindi mananampalataya. Sabing ganun. At samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Dapat pala mga kapatid, yung mananampalataya, mahusay makitungo, makisama. Ba't pastor may sinabi, huwag kayong makisama sa hindi mananampalataya. Oh, kontra ba yun? Kontra ba yun? Eh, ang sabi naman dito, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. Tapos, ang sabi, ni Apostol Pablo rin, huwag kayong makisama sa hindi mananampalataya. Magkakontra? Hindi. Iba po yun, mga kapatid. Ang sabi po ni Apostol Pablo, lumayo kayo sa maruruming gawain. Huwag kang makisama ron. O makisama. Yun po yung ibig sabihin ng Apostol Pablo. Ano, huwag kayong tumulad sa kanila. Iba po to dito. Eh siyempre, yung mga hindi mananampalataya, anong aasahan mo doon? Hindi talaga mga makamundo yon. Pero dapat, marunong tayong makitungo sa kanila. Marunong tayong makisama. Tingnan niyo po ang Panginoong Yesus, di ba? Lahat pinakitunguhan niya. Kaya nga naparito ang Panginoon para sa mga makasalanan eh. Tapos, hindi, sabi ni Lord Pastor, sabi ni Apostol Pablo, hindi na tayo makisama sa hindi mananampalataya. Kaya wag tayong makiano dyan, halubuilo dyan, mga hindi mananampalataya. Eh, ang Panginoong Yesus nga po mga kapatid lahat sinamahan niya. Lahat nakikiano nga siya, nakikiumpok siya eh. Pati nga sa mga nag-iinuman eh. Talaga, Pastor. Kaya minsan sasabihin ng mga tao, bakit yung Panginoon yun nakikisama sa mga maglalasing, di ba? Sa mga matatakaw. Oh. Di ba? Oh. Anong pakay ni Lord? Eh sabi nga ni Lord, di ba? Ang may sakit, ang nangangailangan ng manggagamot. Naparito ko para sa mga makasalanan, hindi sa mga banal. Kaya nakikitungo ang Panginoon sa lahat ng tao. Kasi ang gusto niya, mawin yung tao. So tayo, ganun din. Paano natin mawiwin yung mga tao? Halimbawa, katulad sa pinag-aralan natin, sa buhay natin, di nakikita yung pagiging Kristiyano natin. Sa pamilya natin, bilang tatay, halimbawa, bilang nanay, o bilang anak. O, paano mawiwin yung mga tao pagka ganun yung ating patutuo? Mga kapatid. Kaya nga pinag-aaralan natin para tayo maging mabisang patutuo. Tapos yung pakikisalamuhan ba sa mga kaibigan nyo, mga kumpare nyo, sa mga classmate nyo. Ayo nga pastor, kaya nga po ako nakikitungong mabuti sa mga sa mga kaibigan ko eh. Kaya pagka nagiinuman sila, nagiinom din ako. Ganun ba? Pagka inalok ako pastor ng yung ganun. Ganun ba? Hindi, mga kapatid. Ang kailangan lamang po ay gamitin natin yung ating pagiging Kristiyano para mawin natin sila. Yung makita nila na, mabuti pa to si kahit na yung born again na or Christian, marunong siyang makihalubilo, makisama, yung ganon.
Pero naman mga Christian, ayaw magpakilala na sila'y Christian. Ayaw nang magpakilala. Baka sabihin niyo, ay salagay pastor, hoy mga kasama ha, born again ako. Ganun ba? Christian ako. Ay hindi po. Paano tayo makakilala na Christian tayo? Sige mga kapatid. Paano nila ma-recognize o madidistinguish na tayo'y Christian? Sa pamumuhay, sa pananalita, sa pag-aayos, sa pakikisalamuha. Kasi kung Christian ka, tapos hindi ko ka-level yung kasama natin yan. Pero sasabihin mo yung mga ganon? Ano? Hindi tayo dapat nagsasalita ng ganon. Ang Panginoong Yesus nga, lahat nilebelan niya eh. Tayo nga, hindi ka-level. Ka-level ba natin ang Panginoon? Then layo natin. Pero ang Panginoon, nag-lumebel sa atin. Nakitungo siya. Dapat ganun din po tayo mga kapatid. Lelebelan mo lahat. Ano? Ay pastor, yung iba, walang mga level eh. Dapat ganun pa rin. Kasi ganun ang Panginoon. Yun yung pakikitungo na sinasabi. Nasabi, maging matalino kayo sa pakikitungo. Amen? Yes, ganun po dapat ang mga mananampalataya. Hindi yung feeling special? Special Special child. Special child. Hindi dapat ganun natin, ang attitude natin, mga kapatid. Ang sabi nga, makikitungo tayo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo. Ang bawat pagkakataon, biruin mo yun. Pagka meron kang yung kakwentuhan, di ba? Kausap, di ba? Pagkakataon yun, para patotoo ka. Di ba? Ay hindi, yung iba umiiwas, parang ayaw niyang masabing Christian siya. Parang kinakahiya mo yon mga kapatid. Huwag natin ikahiya si Lord. Amen! Kapag sabi niya, ang sino man magkahiya sa akin, kakahiya ako rin sa harapan ng aking ama at mga anghel. Sabi niya gano'n. Dapat, proud tayo. Hindi yung proud na, mga kasama, Christian ako born again ako. Hindi yung gano'n. Dapat, proud ka na pagiging Christian, tapos nahayag doon sa mga ginagawa mo o pamumuhay. Ano ba po? Last na po to, no? Malapit na po tayo. Ang sabi po dyan, maging maingat at magalang sa pakikitungo. Kaya sabi sa verse 6, basahin natin, 1, 2, 3, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Tingnan nyo importante po ito mga kapatid. Sisikapin po natin na maging kapakipakinabang ang ating mga sinasabi. Kaya dapat yung mga sinasabi ng Christian nakaka-bless eh. Yung nabe-bless yung tao. Hindi yung, ano ba yan? Christian ba yan? Ba't kanya magsalita? Kala ko born again yan. Di ba yung ganon? May mga nakakapuna na yung mga Christian, magsalita, yung parang makamundo yung mga ginagamit na na mga termino. Tapos yung kanyang kausap, parehas din nun yung magsalita. O, di ba? Di wala kayo pinagkaiba. Kaya nakikilala yung mga Christian na talagang yung sensitive, yung niya, yung talaga siya, yung gusto niya yung nag-iingat siya doon sa kanyang mga pagkilos, sa kanyang mga sinasabi. Tapos sabi, matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Tama
Sabi, matuto tayong sumagot ng tama. Bakit? Pagka mali yung sagot mo, nakaka-apekto yun doon sa mga tao. Nakausap natin, ano ba yun? Ba't gano'n na sinabi sa akin nun? Yung Christian pa naman. No? Nakakailangan po mga kapatid. Marunong po tayo na yung makipag-communicate bilang mananampalataya doon sa mga hindi mananampalataya na kung saan sila po ay may matututunan sa sinasabi natin, yung mabe-bless sila sa sinasabi natin. Yung iba kasi natitisod. Hindi pa nga nananampalataya, tisod na sa iyo. Tinuin mo yun. Paano pa kaya masisiran yun? Kaya sabi nga po dyan, Ayan, so saan nga po ba nahayag yung ating patotoo bilang mga mananampalataya? Una, sabi dyan, sa ating buhay at pamumuhay mismo. Pangalawa, sa ating buhay pamilya. Pangatlo, sa ating buhay pananalangin. Pangapat, sa ating buhay pakikisalamuha sa iba o pampublikong buhay. Sabi pa nga rito, ang buhay Kristiyano ay hindi lamang nadadaan sa dami ng nalalaman. Hindi po yan dyan, Dan sa dami ng nalalaman. Dami ng naranasan at tayog ng narating sa lakad ng pananampalataya. Mabuti lamang ang mga ito kung sila'y nagdudulot ng higit na pagbabago at pag-unlad sa ating buhay, pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Dahil kung hindi, ang mga ito'y pawang pagyayabang at pagmamalaki lamang sa sarili. Dahil hindi naman ito nagdulot ng mabuting bunga sa ating mga buhay. Dahil dito, ang anumang kaalaman at pag-aangking mayroon tayo sa buhay ay napapatotohanan lamang ng ating mismong buhay at ipinamumuhay na. Yun yung nagpapatotoo, mga kapatid. Yung ating buhay mismo, at yung ating ipinamumuhay na tayo nga ay tunay na mananampalataya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po, At nawa tayo po'y aming natutunan sa ating